praise you, Jesus. You are worthy. We thank you so much, Lord. Thank you, Jesus. You may be seated. Thank you, Jesus, for the outpouring of the Holy Ghost. Ang galing sa Pasig natin, 10 sila yung nakarating today. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. No, ang mga naka-receive ng Holy Ghost, si Kian Destura, 9 years old. No, si Bernadette Alera received the Holy Ghost din. Si Michaela Bigalan, tsaka si Roxanne Bigalan. No, they also both received the Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. No, and we have also our visitors, si Cherry Domingo, invited by Sister Maribel. You're welcome in this place. Thank you, Jesus. Tapos si Johanna Chua, pamangkin ni Sister Giselle. No, you're welcome in this place. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We thank you for your presence, Lord Jesus. No? Sa Cavite, no, ang service natin tong kahapon, may 2, no, yung naka-receive ng tatlo. No, 3 yung naka-receive ng Holy Ghost, kasama yung apo ni Sister Adelaida. No, naka-receive. So thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Yan. Tapos sa Pasig natin, kahapon ang naka-attend sa Bible study ay 10. No, andyan sila Sister Anadel, yung iba pa nating kasamahan. No, thank you, Jesus, for may mga uma-attend, may mga souls na pinapadala mo. No, for opening up their minds. Thank you, Jesus, dahil hindi rin madali. No, panalangin nga natin minsan, may isa lang na umattend kasi minsan yung isa, hindi pa nga nagpapakita no? sa ganitong gawain. But 10, Lord, thank you so much. No, we're always praying. We thank you, Jesus. We love you, Lord. No, at saka sa Bagong Barrio, Barangay 148 and 142. Tama, Master Ina, no? Tuloy-tuloy yung mga Bible study natin doon, gawain. Although maraming sa mga kabataan ay wala doon sa lugar nila kasi vacation time sa ngayon. So yung iba umaalis sa kanilang pumupunta sa mga lolo, kamag-anak sa probinsya. But Lord, thank you so much. Let's open our Bible in the book of Malakay. So, pag Malakay, tithes agad, ano? Hindi ito tungkol sa tithes. Yan na naman, pera na naman. Hindi ito tungkol sa tithes. Pero dyan pa rin na chapter. Malakay chapter 3, verse 6. Isang verse lang dyan, tapos mamaya lipat tayo sa New Testament. Verse 6, For I am the Lord. No, sapagkat ako ang Panginoon, I change not. No, hindi ako nagbabago. No, pag ang Diyos ang nagsabi niyan, yan ay sigurado. No, tayo, kakasabi lang natin sa ngayon, pagtalikod ko lang, hindi ko na alam kung ano yung kukunin ko, ano yung gagawin ko, ano yung, no. Pero pag ang Diyos natin, He is the same yesterday, today, and forevermore. No, so pag sinabi niyang, I change not, no, yan ay sigurado. Pwede nating asahan yung kanyang mga salita. Pero pag tayo, yun nga, nagsalita ka na, nagpromesa ka na, no, napako pa, minsan yung pako, hindi lang di 1, kung hindi di 4, di 5 pa. Yung talagang baon na baon yung pako. No, ako bahala. No, talagang pag gumanon tayo, minsan may written pa, may notarize pa yung pangako na yon. Basta, lalo na yung mga naghihingalo na. Tapos may mga property, may kung ano-ano, tapos no, nakapila na lahat. Pero pag yan, binigyan pa ng bagong hininga at nabuhay, huwag niyong asahan, lahat yung pinangako, ubos yun. No? Kasi ang testament, nangyayari lang, pag ang testator ba tawag doon, namatay na. So hanggat buhay siya, hindi yun makukuha talaga. Maliban na lang kung bibigyan ng deed of donation. Pati deed of donation ngayon, may tax na rin. Dati makakalusot ka pa, so lahat ganun ang ginagawa. Sige, yung lupa na ito, donation na lang para makaiwas sa tax. Ngayon, wala na, pare-pareho lang. No, for I am the Lord, sapagkat ako ang Panginoon, I change not.
Hindi ako nagbabago, therefore you sons of Jacob are not consumed. No, kaya kayo na mga anak ni Jacob, anak ni Jacob, mabuti hindi pa kayo nauubos, nagkamatay dahil sa inyong mga kasalanan. No, because our Lord or our God changed not. So, shall we pray for a while? Lord, thank you so much for this wonderful day you've given us. Thank you for the strength, for your goodness, for your mercy. Lord, thank you sa patuloy na nagpapadala mo ng mga kaluluwa sa church. Thank you for your guidance, your protection sa aming mga gawain na sinasamahan mo, yung mga sumasama. Thank you for giving them the good health, the provisions. Lord, marami pong salamat sa lahat ng ito, Lord Jesus. We always do this to proclaim your goodness, your glorify your name. Lord, this morning, remember Sister Lisbeth. Dinala siya sa hospital, Lord Jesus. Masama ang pakiramdam, hirap sa paghinga. Lord, samahan mo po sila, Lord Jesus, na makalabas ka agad, maging maayos ka agad ang kanyang pakiramdam. And also, Lord Jesus, si Sister Razel, we also praying for her na recover din ka agad. Lord, be with them. We thank you, Lord. We always believe in your name na kayang-kaya mo ito, Lord Jesus. That is why dinudulog po namin ito sa iyo. In Jesus' name, thank you, Jesus. Amen. No, si Sister Russell, last Friday ba yon? Friday. Thursday. Thursday ba? Thursday. No, Thursday night, ni-rush. ni-rush. ni-rush siya sa Capitol Med, no, dito. No, kasi yung kanyang paa ay lalong, yung una, yung mga namumula, rashes lang, sa baba lang, sa right part, no, sa baba lang. Pero nung kinabukasan, Thursday, lumala, no, umaakyat yung mga rashes, yung pamamaga, lumubo yung kanyang bintina, paakyat ng paakyat, at saka hindi niya na mailakad sa sobrang sakit. No, that is why minadali na madala sa hospital para ma-check ka agad. So, mga check-up, x-ray, ginawa naman na, tapos antibiotic. So, lumalabas na siya ay tinamaan ng cellulitis ba yun? Skin cellulitis, no? So, yan ay isang klase ng bakterya, tamaster, ano? Ang sabi, yung mga bakterya na yan, andyan lang yan sa balat natin. No, na pag ang balat natin nahiwaan, nasugatan, so siya kasi pagising, may mga hindi mo alam kung wala na, nalinis na yung ano dyan eh. No, wala na yung mga ano dyan. Anong tawag doon? Mga surot. No, na punta na lahat sa impyerno yun. No? No, sinunog na namin lahat yun dyan. Binaklas yan lahat, nilinis dyan. No, so minsan pagising niya yun, may mga rashes na sa dyan. So, mayroong mga nakamot. So, nagkaroon ng open wound. Yun pala, pag nasugatan, papasok yung bakterya na yan, napakabilis ng progress ng bakterya. So, saglit lang, lumubo ka agad at ang isang problema pa, dahil bumaba ang kanyang immune system, no, bumagsak, na samahan pa na yung kanyang sugar, no? Sugary talaga, no? No, tumaas, pasok na siya sa diabetic area. Hindi namin alam kung tumaas lang dahil yung moment na kinuhanan siya, kung nakakain ba siya o hindi. No. Ha? Basta tumaas yung kanyang sugar. No, so, no, no, ganun nga ang nangyari. Kaya, no, ang hirap pala ng ganong klaseng sakit. Mabuti na naagapan ka agad. No, si Sister Russell, minsan lang yan siya magkasakit. Pero pag nagkasakit, 50-50 lagi. No? Nakaraan, yung Steven Johnson, nagkaroon din siya niyan na nangitim na yung, nag-violet na yung kanyang katawan. No, pero, ganun. Ang sabi ng doktor, baka bukas, tanghali o hapon, makalabas na siya. So let us pray for her na makalabas, no, kasi umiiyak talaga siya sa sakit ng kanyang binti. Grabe, ano? Yung kunting kalmot lang, tapos ganun pala ang pwedeng mangyari. No, skin cellulitis na napakahirap, pati pag-ihi mo, pagkilos. No, so yung saklay ni Sister Edith, pinamana muna sa kanya for a while.
dinala pa doon sa ospital yung saklay, no, para siya muna magmana. No, napakahirap na kondisyon. No, yung sakit, di ka makatulog. Tapos ang bantay ngayon si Sister Ninya. So mamaya after lunch nito, papalit doon si Sister Hazel. No, palit-palitan lang sila kasi pinangako nila yan sa isa't isa. No? nung sinamahan nila si Sister Ninya, sabi naman Sister Ninya, sige, kung sakaling kayo naman, ako rin no? Di ba alin ang wag mangako sa ganong case? No? Kaya palit-palitan sila. But Lord, thank you dahil nung nag-effect na yung mga antibiotics, thank you Jesus dahil ang laki ng improvement talaga, no, yung progress. So we'll pray for them, si Sister Banji, no, na patuloy din ang kanyang paggaling, Brother Dennis, lahat ng mga kapatiran natin. So we say praise the Lord. So the title of our preaching this morning, one word only, change. No, change lang. Minsan, hindi mo na malaman dito kung anong itatitle. Mangingi ka na lang, Lord, ano na naman ang title natin? Ano ang word na gusto mo? No, so, change. No, sabi kanina, for I am the Lord, I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed. No, God is the same yesterday, today, and forever. God is ultimate perfection. He cannot fail or less than perfect. No, He cannot fail. Ang Diyos natin, He committed no sin. God never changes and nothing about Him changes. No, hindi siya nagbabago at walang mga pagbabago sa Kanya. Siya nagbago dahil nagkamali siya sa umpisa. Siya nagbago dahil yung una niya, mali yung Kanyang plano. Ang Diyos natin, hindi ganon. No, tayo lang ang nagbabago. His character, His traits, such as love, mercy, kindness, justice, and wisdom are always perfect. No, ang Diyos natin. God never changes, but people do. No. No, thank you, Sister Telma. No. No. Always nagbabago. Kahit mga politiko, ang daming pinangako. No. Pag ako naupo sa pwesto, ang daming magbabago. Number one, yung dating magnanakaw, lalampasan ko pa. No? No, lahat ng kanilang mga kalukuhan dyan. No, so, marami sila dyan. But people do, our bodies, our thoughts, our ideas, and values, no, all change. Lahat nagbabago. And God built into us the ability to change. No, we are created in God's image, and that we can think, we can reason, and the ability to decide. No, kahit ang tao nagkakasala from Adam and Eve, until now, ang pagmamahal ng Diyos sa tao ay hindi nagbabago. No? Ganun pa rin, kahit tayo ilang beses magkasala, mahal pa rin tayo ng Diyos, pero hindi ibig sabihin na kinukonsinti niya tayo sa ating mga kasalanan. No, gusto pa rin niya tayo makasama, no, hanggang pagdating ng rapture, kasi yun ang kanyang plano. No, kung wala ang Holy Ghost, we are powerless to change. No, napakahirap magbago na walang Holy Ghost. No, siguro, the most na yung 1 taon, 2 taon, depende na lang kahit anong klaseng disiplina. Kung wala tayong Holy Ghost, it's really hard to change. No, napakahirap ang magbago. But if any man be in Christ, he is a new creature. No, pag siya ay nakay Kristo na, siya ay bagong nilalang na, siya ay bagong nilikha na ng Diyos. We are born again, kaya ang dati nating prinsipyo, ang dati nating pananaw, ang dati nating perspective, priorities, partnership must change according to God's Word and by the Holy Ghost. No? Sabi ng Word of God, you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. No, ang buhay natin sa paglilingkod sa Diyos ay tuloy-tuloy. No, na pagbabago sa karunungan, pananampalataya at kabanalan. No, the title again is change. No, so mayroon tayong kung ang gobyerno mayroong purpose, tayo may mga naisulat din dito na purpose din. Yun ay unang-una no, principle
Yan ang kailangan nating baguhin. Principle, pangalawa, perspective, pangatlo, priority, pang-apat, partnership. So mamaya i-check natin yan. So, ang sabi, change can be uncomfortable, no, at nakakatakot. No, scary. No, ang pagbabago ay hindi madali, ang pagbabago ay uncomfortable. Ang pagbabago ay, welcome, Sir. How are you? Thank you, Jesus. Bibiruan nga sila eh. Sabi ni Papa mo, baka hindi makahinga sa sama ng loob daw. Hindi naman, ano? Hi, Sir Lisbeth, we are so thankful you. Thank you, Jesus. Na nakalabas ka kaagad. Ano, acid? Matinding acid kaya? Baka sumabay pa siguro sa kondisyon mo. Thank you, Jesus. We praise the Lord. We clap our hands for Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Lord, for intervening always in our health. No, na kung sa labas yan, kunting galaw, kunting pitik, ay talagang igagapang mo, hindi ka na But thank you, Jesus, that we have your name. No, every sickness and diseases shall bow down in the name of Jesus. That's why, Lord, we thank you and we give you the glory, Lord Jesus. No, from time to time, ganun eh. Ngayon, okay tayo, kinabukasan. Mayroon ng pumipitik kung saan-saan, mayroon ka ng mararamdaman, pero sige lang. Ganun talaga, hindi tayo exempted dyan. But again, thank you, Jesus. So, lipat tayo mga kapatid sa John chapter 6. John chapter 6, verse 26. Umpisa natin sa 22 kasi mahaba ito hanggang verse hanggang verse 71 pero laktaw-laktawan lang natin. Verse 22, the day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one were in two, his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone. Verse 23, howbeit there came other boats from Tiberias nigh unto the place where they did eat bread, after that the Lord had given thanks. 24, when the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping and came to Capernaum, seeking for Jesus. And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when camest thou hither? No, kailan ka pa nandito? Kailan ka pa dumating? No, andito ka na pala. Verse 26, Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, no, sinasabi ko sa inyo, you seek me, not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. Prangkahan na usapan, ano? Talagang, Lord, ang sakit mo magsalita, ano? Very offensive ka magsalita, very sarcastic ka magsalita. No, na para bang paprangkahin mo yung tao. Ay, nahanap nyo ako, hindi dahil sa nakita nyo kung ano ang mga pinakita ko sa inyong mga mirakulo, nagpagaling ako, nagbuhay ng patay, nagbangon ng mga pilay, nagpakita ng mata, nakakita yung mga bulag. Sabi niya, no, hindi dahil sa mga pinakita ko, kung hindi dahil busog kayo lagi, tiyan nyo lang lagi ang iniintindi ninyo. Ang sakit magsalita ni Jesus, ano? No, but because you ate of the loaves and were filled. Gustong-gusto nyo kasi busog kayo, tapos libre, wala pa kayong bayad. Ibang klaseng magsalita ito. Ang Word of God masakit. No? Pero sa God to the bones, pero alam ng Diyos kung kailan niya gagawin yan dahil may kailangang gamutin sa atin. Verse 27, labor not for the meat which perisheth. Sabi niya, huwag kayong
No, huwag kayong magtrabaho, magpakahirap lagi doon sa mga pagkain na nabubulok, napapanis. No, sabi niya, busy kayo, gusto niyo akong hinahanap niyo pa ako kung saan ako dahil ang iniisip niyo lang lagi pag kay Jesus, busog tayo. No, wala tayong poproblemahin. Gaganon lang siya ng 2 fishes and 5 loaves. Tama ba? Hindi baliktad. No. Oh, no. 5 no, tama, no? Naguluhan lahat eh. No? No, sabi niya, hindi ganon. But for the meat which endureth into everlasting life. No, kung hindi ito yung mga pagkain na tumatagal hanggang sa kaduluduluhan, buhay which is everlasting life. No, alam naman natin that the man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God, which the Son of Man shall give unto you, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, for him hath God the Father sealed, no, na tinatakan, na sinilyuhan ng Ama. No, so sa verse 30, they said therefore unto him, what sign showest thou then, that we may see and believe thee? What dost thou work? No? Our fathers did eat manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Sa verse 32, sabi ni Jesus, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not the bread from heaven, but my Father gave it you the true bread from heaven. No, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng mana na nanggaling sa langit, kung hindi ang aking Ama na andoon sa langit. For the bread of God is He which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Sa verse 35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. No, ako ang tinapay ng buhay. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. No, ang sino mang naniniwala, lumalapit sa akin ay hindi na muling mauhaw, hindi na muling makakaranas pa ng sobrang kauhawan. Sa verse 41, the Jews then murmured at him because he said, I am the bread of life. Or I am the bread which came down from heaven. So nung narinig nila ito kay Jesus Christ, ang tendency ay kanya-kanyang reklamo na sila, kanya-kanyang bulungan na, na siya daw ang ang bread of life, yung tinapay na pag kumain ka hindi ka na muling magugutom pa. No, verse 42, and they said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he said, I came down from heaven? That is why the prophet has no honor in his own country. No, dahil ang paningin lang ng tao sa iyo, nakita na nila lahat kung ano ang ginawa ni Jesus Christ, pero ang paningin nila kay Jesus, anak ka lang ng karpentero. No, anak ka ni Mary. No, hindi kayo kilala, ang pamilya nyo, hindi yan kilala. Tapos, ganun ang kaagad, yung judgment. Anak ka lang ng isang mahirap. Verse 43, then Jesus therefore answered and said unto them, murmur not among yourselves. No, wag kayong magbulong-bulungan na lang kayo dyan. No man can come to me except the Father which has sent me draw him, and I will raise him up at the last days. No, sa verse 48, I am the bread of life. No, ako ang tinapay ng buhay. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. No, yung mga ninuno ninyo, kumain sila lahat ng mana doon sa disyerto, pero sila lahat ay nagkamatay na. Verse 50, this is the bread which cometh down from heaven. Ito ang tinapay na nanggaling sa langit, that a man may eat thereof and not die. No, na pwedeng kainin ng tao at siya hindi na mamamatay. Verse 51, I am the living bread which came down from heaven. No, ako ang buhay na tinapay na nanggaling sa langit, bumaba dito. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. No, pagdating sa 59, these things said he in the synagogue, as he taught in Capernaum. Sa verse 60, many therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is an hard saying, who can hear it?
No, sabi niya, Aba, no, hindi ito basta-basta na ano lang, no, na mga salita, hindi ito madaling lunukin, mahirap itong kanyang mga sinasabi, na siya daw ay the bread of life. Verse 61, when Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, that this offend you? No, nasaktan ba kayo sa aking mga sinabi? Verse 32, what if you shall see the Son of Man ascend up where he was before? You know, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. No, verse 64, but there are some of you that believe it not. No, ang iba dito sa inyo, marami dito sa inyo ang hindi naniniwala, for Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray Him. No, sa umpisa pa lang, alam na ni Jesus kung sino ang naniniwala at kung sino ang magtatraidor sa Kanya. No, alam ba ni Jesus kung tayo makakasama sa rapture o hindi? No. Alam ba niya kung sino sa atin, no, na andito ngayon, na after a year, wala na, after 2 years, after 3 years, hindi na nagsisimba? Alam kaya ni Jesus yun? No? Alam niya yun lahat. No? Alam niya rin lahat sa ngayon kung sino ang nag-iisip, kung ano ang ulam na kakainin niya mamaya dyan sa labas. No? No, kung anong oras matatapos si Brother Sam, no, kung sino ang kasama kong uupo ngayon dyan mamaya pag tayo nagtanghalian, alam lahat ni Jesus yan. No, kung saan ka mamaya pupwesto dito, after kumain, mapapahinga ka dito. Ha? Alam lahat ni Jesus yan. Alam siguro. No, alam. Wala tayong may tatago. And He said, therefore, I said I unto you that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. No, from that time, many of his disciples went back, no, and walked no more with him. No. Sakit, ano? Akala mo lahat kasama mo. No? Akala mo lahat iisa kayo ng kausa. Akala mo lahat iisa ang inyong patutunguhan. No? Pero ang kagandahan, dahil si Jesus Christ, kilala niya na ang lahat, basang-basa niya na lahat ang thoughts ng tao, na kahit gaano karami doon, lahat na-scan niya na kung sino ang may pananampalataya, sino ang wala. So yung tao na yan, kung siya mag-decide man na ayaw niya nang magsimba next Sunday, next month, kung ayaw niya nang magsimba, ang Diyos natin, hindi na siya magtataka kasi basa niya na yun dati pa. No? Pero tayo nasasaktan tayo kasi, no, oy, nasaan na si sister, si brother? Ayaw na eh. No, bakit? Anong nangyari? Hindi natin alam, hindi natin kung ano ang takbo ng kaisipan, pero ang Diyos natin, alam niya na. That is why, ano ang sabi niya, from that time, many of His disciples went back. No? Narinig lang nila ang salita ng Diyos. No? Ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi laging masaya. No? Hindi laging lasang cake ang Word of God. Hindi laging lasang cookies, hindi laging lasang Toblerone, no? Ano pa tong mga masasarap na tsokolate? Lasang Hershey's, no? Ang Word of God hindi laging ganun. No? Na gusto nating pumunta lagi sa church kasi masaya tayo. Pagdating dito, laging ang dami kang kaibigan lahat. Ang kondisyon natin sa church, hindi laging ganun. No? May time na pupunta tayo sa church sa pagdating at pagtakbo ng Word of God, nakikinig ka sa Word of God, masama na nga ang loob mo, dagdagan pa ng Word of God. No, why? No? Ang Diyos may dinidil sa atin. No? At ang punteriya ng Diyos sa atin, hindi lang ang ating tiyan palagi na mabusog, hindi lang palagi na tayo ay masaya bawat punta sa church. Ang pinaka-issue sa Diyos natin, yung ating kaluluwa kung paano, no, humarap sa harapan niya mismo. No, that is why, anong ginawa ng Diyos? No, ito, ano sabi niya, prangkahan na. No, sabi niya, hinanap niyo ako dahil sa pagkain. Ano? Gutom na naman kayo. Ano? Pero nung ang Diyos nag-umpisa na magbukas ng kanyang bibig about the Word of God, kung sino siya at kung ano ang kailangan ng tao, ano ang tingin ng tao? Anak ka lang ni,
Anak ka lang ni Joseph. No, anak ka lang ni Mary, ng isang karpentero, magsasalita ka ng ganon. So ang laman ngayon, hindi na nakita pag ang tao nag-umpisa na maging judgmental, hindi niya na makikita kung ano ang mabuti sa tao na yun. No? At hindi niya na mapapakinabangan kung ano dapat ang mayroon sa tao na yon dahil inumpisahan niya na ikaw ganito ka lang, ganyan ka lang. So yung tao na may potensyal at kung ano man ang pakinabang noon, hindi niya na ma-avail dahil naunahan niya na. Ano ang gagawin niya? Tatalikod. No? So from this time, many of his disciples went back and walked no more with him. No, that is why we are so thankful to God. Ilang libo na ang binigyan ng Diyos ng Holy Ghost sa church natin, sa lugar na ito, pero ilan lang tayo ang nanatili. Dahil hindi lang ang tiyan natin ang ating kinikater palagi kung hindi ang ating kaluluwa. Naintindihan natin, no, thank you Jesus, no. Ilan na yung na-open dito sa atin? Ilan na yung nasaktan dito sa atin dahil sa salita ng Diyos? Lahat tayo nakaranas niyan. Pero nung narinig natin na ganun ang Word of God, anong ginawa? Tumalikod ba tayo sa Diyos? Hindi. Lord, hindi yan ang rason para kami tumalikod sa iyo. No, dahil hindi, ang tiyan natin na ito, ano na lang yan? Given na yan. No, at ang Diyos ang magpupuno niyan. Pero ang pinaka-issue sa atin na nung narinig natin ang mga salita niya na masasakit, offensive, no, hindi tayo pabor sa kanyang salita, pero anong ginawa natin? Tumalikod ba tayo? No. Kung ang iba gustong tumalikod, tayo ay nanatili dahil alam natin na ang paglapit natin sa Diyos, hindi lang about pera. No? Hindi lang about kung ano at paano malamanan ang ating tiyan. Hindi yan ang paglapit natin sa Diyos kung hindi malamanan ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, mga kapatid. Thank you, Jesus. Why? No, thank you, Jesus. And we walk, walk no more with Him. Ibig sabihin, maraming tao ang sumasama sa Kanya dahil lang sa mga benepisyo. No? Sama-sama lang. Lord, anong benepisyo mayroon dyan? O, sama. No, o ano, may ayuda dyan, may akap, may kung ano pa, andyan sila lahat sama. No? Pero ang tao, kahit anong bigay mo na ayuda, no, buong PhilHealth, ibigay mo yung budget dyan para sa kanila. No, yun nga sinasabi nila, tayo magtatrabaho ng gusto, magbigay tayo ng tax natin, tapos yung tax na yan, kukunin ng mga congressman, tapos ibibigay nila sa hindi nagtatrabaho. No? Ang sarap, ano? Sarap ng buhay. No, kahit nakahilata. No, saan ka nakakita? Binigyan na ng ayuda, nagreklamo pa. Dahil sabi niya, 8,000, hindi ito kakayanin sa amin, pang ano ko lang yan? No? Saan ka makakita niyan? No? No. At ang tao, kahit ganon, kahit anong offer mo, sa tao na yan, ibigay mo lahat, pagdating ng araw, kunting salita lang, o nasan ngayon mga politiko? No, kahit ibigay mo lahat, marami pa rin sa kanila talo. No, pero sa atin, mga kapatid, we come to God, no, hindi sa kung ano-anong mga dahilan na mayroon tayo, but we come to God because we wanted to change. No, change can be uncomfortable at nakakatakot kahit na minsan ang pagbabago natin ay para sa kabutihan natin, minsan natatakot pa rin tayo na magbago. That is why our question is, are you willing to change according to God's Word? You know, walang sumagot, ano? No? No? Are you willing to change? No. Yes. No, from day one until rapture, tuloy-tuloy ang pagbabago natin. No, no, hindi po pwedeng hindi, mga kapatid. No. Brother, ikaw ang pastor, hindi mo na kailang magbago, ha? Sino ka dyan? No, brother, ikaw elder, siguro yung changes sa kanila, konti na lang, ano? No. Hanggat hindi pa nagra-rapture, lahat tayo required na magbago. No. At walang exempted sa pagbabago. Hindi natin pwedeng gamitin dito sa church kung ano ang posisyon, ano ang mga abilities, ano ang abilidad natin, ano ang credentials natin na naabot. Pagdating dito, we are all required to change by the Word of God. Why? Because the Word of God is supreme. No? At ang Word of God, ang pinaka-highest na parang Supreme Court, na kung ano ang sabihin ng Supreme Court, yun na yun. But the Word of God is more than that.
No, kung ano ang sabihin ng Word of God, walang exempted, we need all, lahat tayo kailangang magbago according to the Word of God. No, at tayo ang dapat na magbago, tayo ang dapat na mag-adjust sa Word of God at hindi ang salita ng Diyos. Dahil anong sabi niya? For truly, I tell you, no, that heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. No. So tayo ang kailangan magbago, hindi ang salita ng Diyos. No, tayo ang required na magbago. We must change our minds. We must change our lifestyle according to the Word of God. God has given us the Holy Ghost. May bunga, may dalayan, at may gift. At ang purpose niyan is to change us from worldly to godly. No, from worldly to heavenly. No, sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi pwedeng piliin lang natin ang ating gustong marinig na Word of God. No, at sa pag ayaw natin, tatalikuran natin yung mga salita niya. No, sinasabi nga natin, pag ayaw mo ng Word of God na gusto mong pakinggan, no, ipasa mo sa katabi mo diyan, lahat na lang, brother, talagang lahat para sa iyo, ano? No? Naubos na para sa kanya lahat, no, dahil pinipili lang natin ang salita ng Diyos. No, ang pagbabago natin always dalawa, physical at spiritual. No, sa paglilingkod natin, sa physical, ang daming nagbabago, no, mga bad habits natin, no, nawawala na 'yan, mga bisyo, mga alak, mga sugal, sigarilyo, mga drugs at iba pa. No, lahat 'yan sa paglilingkod natin sa Diyos, step by step, gradually, paunti-unti, lahat yan binabago sa atin sa pamamagitan ng Holy Ghost. Kaya mayroon tayong gift, mayroong bunga ang Holy Ghost para sundin natin yan. No, yung love, yung may faith, may temperance, may lahat ng dyan, no, may meekness. Lahat ng yan binigay sa atin para tulungan tayo na magbago, no, through the Holy Ghost. No, mga bisyo na yan, nawawala, no, at pag yan nawala, wag na nating hanapin. No, nawala na nga eh. No, ay brother, bumalik eh. No, wala, bumalik yan kasi hinanap mo. No, wag mong hanapin. No, tukso, layuan mo ako. No, mali yon. No, ang tukso, ang temptation, ang tukso, trabaho niya yung manukso. No. Trabaho niya yon. Yun talaga ang papel niya. So tayo ang tumakbo sa tukso. No, wag tayo yung andiyan ka na naman. No, kasi hindi ka tumatakbo. No, hindi natin siya nilalayuan. No, at dito naman sa mga kababaihan natin, no, dati ang hilig mong magpantalon, ngayon, nakapalda ka na, nakadress ka na ng maayos, kasama yan sa changes. No, nung pagbabago natin, paunti-unti, iba-iba ang ating dedikasyon, iba-iba ang ating conversion, mayroong mabilis, mayroong mabagal, pero ang importante, tayo ay patuloy na nagbabago. No, kahit dandahan lang, no, kahit hindi biglaan. No, natuto ka ng magpalda, mga hikaw mo, lahat, mga alahas, lahat ng yan, ano na yan. No, unti-unti, wala pa lang nag-aalahas dito. So, mapapansin mo ngayon. No, pag ako lang ang tumaas ng daliri dito, lahat may laman. No, no, sabi nga, no, may nakausap. No, may nakausap nga kami dati. No, kasi pag kinasal ka na sa labas, di ba may sing-sing yan? No, ang sing-sing na yan, you may take this ring as a sign of my vow. Na for in sickness or in health, you take this ring, pag nilagay dyan, yan ay patunay na ikaw lang talaga ang aking mamahalin. No. 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 Wala na, no? Wala na. No? Why? Sabi ko nga, kahit 10 daliri, pati paa, lagyan mo ng ring. Patunay na siya lang mamahalin mo. Kung gustong magluko niyan, kahit 10 daliri, may paa ka pa, lagyan mo lahat. Kung mambababae yan, mambababae talaga yan. No. No. Hindi basihan yung mga ring-ring na yan. No. Andali lang, hubarin yan. No, pag sa labas, tanggal. Single ka, single ako. May nakita ka ba? Wala, di ba? No. Patunay na ikaw ay single.
Kahit itali mo yan lahat dyan, pag gustong magloko niyan, magluloko yan. That is why ang ating changes, ang ating commitment, hindi dito sa physical kung anong mayroon tayo na mga palatandaan, kung hindi sa puso at isip. Yung paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid. Dahil pag sa labas, dati pagpasok natin dito, mukha kang lalaki pero babae ka. Pero dahil sa Word of God, binabago tayo ngayon, mukhang babae ka na talaga. Dahil sa labas, kung ikaw ay babae, gagawin kang lalaki. At kung ikaw ay lalaki, gawin kang babae. Ganon ang laro sa labas. Sa spiritual natin, dati hindi tayo marunong manalangin. Hindi tayo marunong lumapit sa Diyos, pero ngayon natuto na tayo. Pati ang behavior natin, in favor with God and with man na. Hindi na yung kagaya dati. And again, ano ang mga dapat na gustong baguhin sa atin ng Diyos? Number 1, ang ating prinsipyo sa buhay. Principles. Ano itong mga prinsipyo, mga kapatid? Principles are fundamental truths. Fundamental na mga katotohanan, mga pundasyon, mga core values natin, truths, laws, or rules that guide behavior and decision making. Ano itong mga pundasyon na ito? Foundation of truth according to the Bible. Pundasyon, nakabase sa Biblia. Moral and ethical principle. Anong mayroon dito? Righteous living, matino, righteous o may kabanalan na pamumuhay, and honesty with diligence and contentment. Principles in relationship. May love, may forgiveness, may respect, and kindness. Sa prinsipyo ng relasyon. Mayroon din financial principles. Giving and right stewardship. Yung sa finances natin, para makaipon ka ng gusto dahil mayroon kang pinapangarap na iPhone 16 pa lang ngayon. Wala pang 17, 18. Wala pa. So iPhone 16, so para wise ka, financial principle, gusto mong makaipon, gusto mong mabilis yumaman, ano ngayon ang gagawin mo para mabili mo yung iPhone 16 na gusto mo, makabili ka ng lupa, kotse, o kung ano man ang pangarap mo? Ano ang prinsipyo? Ipunin ko lahat ng ito. Bibilangin mo yung tithes mo for a year, yung offering mo for a year, kasya na ito para sa iPhone 16. Yun ang wise. Ipunin mo lahat, pambili mo ng iPhone. Sa susunod na taon na lang ako magbibigay ng tithes, ng offering, sa, anong tawag doon? Pati yung sa Kaistrelen, sa church assist, mission, lahat. Basta ako, ang gagawin ko na lang, magpalibre na lang ako lagi. Hindi nila alam, akala nila wala akong pera, pero marami akong pera. Kasi nililibre ka lagi. At least hindi nila alam, ang dami mo lang naipon. Wise. Di ba? Ang galing. Ganun mag-isip. Giving and right stewardship, tamang paghawak sa pera, avoiding death and greed. Umiiwas tayo, that is why sa church natin, lahat, ano pa bang hindi natin naisip na pwedeng ituro dito sa church? Lahat na lang na halos na ituro na natin. Avoiding debt, iniiwasan natin na magkaroon tayo ng mga kautangan. Dahil maapektuhan yan yung paglilingkod natin sa Diyos. At lalo pa yung mga inutangan natin, halimbawa mga kamag-anak, baka ibalik nila sa atin. Akala ko ba blessed at saka resourceful ang Diyos mo. At dami niyang binibigay sa iyo. Pero bakit, ngayon nangungutang ka, ang sakit, Pag ganon. At ang isa pa, greed, yung kasakiman. Hindi ibig sabihin, para lang ikaw makaipon, dapat maging sakim ka na. Hindi ganun ang way. Hindi ibig sabihin na para tayo makaipon, lahat ng obligasyon natin, pati mga bills mo sa bahay, kuryente, tubig, huwag mo nang bayaran para makaipon ka. Tapos ang ulam mo, mula Lunes hanggang Linggo, paksiw.
No, no, no. Paksiw na, na tamban. No? Paksiw na tamban sa umaga, Lunes, tanghali, hapon, tanghali, Thursday, Tuesday, Wednesday, hanggang ganon. Tapos pagdating ng linggo dito sa church, pa-ordering ka ng ulam, ayaw mo. Kasi bawas yun sa savings mo. No? No? Just imagine, anong klaseng prinsipyo yan mayroon tayo. No? Pag, ay brother, hindi talaga ako brother. Kasi bawas yan lahat sa savings ko. No? No? Ay, hindi tayo mapakinabangan ng Diyos pag ganon. No? At ilan sa atin, every time, that is why sabi ng Diyos, it is more blessed to give than to receive. No? Kasi iba talaga ang pakiramdam ng taong nag-aabot, ang taong nagbibigay doon sa binibigyan. Although yung binigyan mo, masaya siya na nakita mo yung reaksyon niya, na binigyan mo siya. Pero pag nakita mo yung reaksyon niya na ganun, yung balik sa'yo, ibang klase. No, talagang malalim na joy, malalim na kagalakan, na nagawa yun sa tao na yan. No? Iba. No, avoiding debt and greed. No, hindi tayo nagiging sakim sa kung anumang mga bagay. Spiritual principle. No, we have faith, we have obedience. No, mayroon na tayong manalangin, no, at mayroon na tayong spiritual growth. No, say praise the Lord. No. So hindi madali ang magbago lalo na pag ayaw natin. No. Madali ang magbago kung gusto natin. Pag ikaw nanligaw, ang dami mong kailangang baguhin. No. Pag ikaw mag-asawa na, ang dami mong kailangang baguhin. Pag ikaw nakapirma na, ang dami mong kailangang baguhin. Pag ikaw sinama mo na yan sa pamamahay mo, dalawa na lang kayo, ang daming kailangang baguhin at pariho kayo ang dapat na magbago. No? At yung mga pagbabago na yan, kailangang tanggap nyo pareho. No? At hindi madali ang magbago. No? At pag pinilit mo naman, na baguhin niya yung bagay na yan at ayaw talaga, hindi talaga kaya, giyera naman kayo. No? Ang daming mga konsiderasyon. No? Iba-iba ang prinsipyo. Pagpunta natin sa church, iba-iba ang pagpapalaki sa atin, iba-iba ang gawi na natutunan natin, kultura, tradisyon. Tapos pagdating sa church, lahat pala ng tinuro sa atin ng ating mahal sa buhay, magulang, lola, lolo, lahat pala labag sa Diyos. No? Tapos pagdating natin dito, so imaginein mo yan. Lahat ng santo, kilala mo. Lahat ng santo, luluhuran mo. Ang pinaka-higher sa kanila, si Mama Mary. So just imagine, luhuran mo lahat yan, nakuha mo yan na prinsipyo, mayroon ka pang alam na mga albularyo, may mga tikbalang, may mga aswang, lahat na lang ng manghuhula, dala-dala mo. Pagdating dito sa church, iba ang pakiramdam mo kasi mali pala ang prinsipyo na yon. Kaya pagdating natin dito sa church, narinig mo yan lahat, anong mali? Diyan kami nabuhay. Diyan kami lumaki. Tapos sasabihin mong mali. Mali talaga. Dahil yan ang sabi ng Word of God. Hindi natin yan kwento-kwento, hindi natin yan, that is why pagdating dito sa church, ang daming mabilis maka-adjust, ang daming, kasi halos pareho ang turo, pero sa atin na ang daming nakabaon na mali na mga prinsipyo, pagdating natin dito, ang tindi ng trabaho para tayo maka-adapt sa Word of God. And we are so thankful to God. No, we are so thankful to God. Dahil kung tayo lang without the Holy Ghost, mahirap baguhin ang mga prinsipyo na yan. No, thank you, Jesus. No, why? No. Sabi nga dati, usap kami ni Sister Cheryl. Sabi niya, alam mo ang disadvantage. Pag ikaw lumaki sa pamilya, na hindi ka natutong magbigay. Dahil may pamilya, may nanay at tatay na nagpro-provide. So dahil sila nagpro-provide, and that is the responsibility na sila talaga dapat ang mag-provide sa pamilya. Pero dahil ang magulang may provision, sabi niya ang nangyayari, sabi niya kagaya niyan sa pamilya namin, lola, lolo, lahat, sila nagpo-provide, mayroon sila nagbibigay. That is why kami ng mga anak, hindi namin parang naranasan na minsan kami mag-abot sa parents namin, hindi namin yan naranasan. Kaya ang nangyayari, pag nasanay ka na ganon,
madala-dala mo yung karakter na yon na minsan wala ka nang pakialam sa ibang tao. No? Pagtingin mo, anong isip mo kaagad? No? Mayroon naman sila, kaya nila yan. No? Dahil hindi ka nasanay na mula bata pa, no, yung bang, ano mo kasi nangailangan siya. Kasi nasanay ka na ikaw lagi ang binibigyan. Ikaw lagi ang may probisyon, pag kunting daing mo lang, si nanay, si tatay, gagawa ng paraan para ka mabigyan. No. Sabi ko sa kanya, sa amin iba rin. No. Natuto kami, no, na lahat na lang, kung pwedeng ibigay ng papa namin, ibibigay niya. Tatakbo kasing barangay kapitan. No. So kami, nakita namin yon. Kaya kami naman, madali kami. O anong ano, o sige, o ganito, ganyan. Ang disadvantage, kasi minsan, no, maabuso ka rin. No? Pero iba yung pakiramdam na ganun. Na nagagawa mo yung bagay na yan. No, kaya minsan, nadadala rin yan natin sa church. No, kaya nila yan. No, kasi, no. Pero kaya pagdating dito, binabalansi lahat yan ng Diyos natin, mga kapatid. No? Kung ano ang tama. No, ang tama ng giving, kailan ka magkokontrol. So, ganun ang sitwasyon dahil sa time nila. No, ganun din. Yung sabi ni Sister Cheryl na ganun sila eh. No, diyan sila na yung bang laging may pinoprovide. Pero sabi ko kami iba rin. No, ganun din yung sitwasyon namin. No, but all in all, iba-iba ang ating mga prinsipyo pagpunta rito sa church. Pero ang kagandahan na lahat ng mali na prinsipyo babaguhin ng Diyos, yung tama na prinsipyo ipagpatuloy natin. No, sa paglilingkod natin sa Kanya. No. So iba-iba mga kapatid, pero pag yung mga prinsipyo na hindi maganda, no, if we are willing to change, yan ay kayang baguhin. No, yung pananaw natin sa Diyos, pananaw natin sa ibang tao, pananaw natin sa sarili natin, sa church, iba, no, lahat ng yan. No. Another thing is perspective. No, perspective, pananaw, tama ba yan? No? Perspective o pananaw natin from being self-centered to God-centered. No, yung dating pananaw natin na puro makasarili, pagdating natin sa church, yan ay binabago din ng ating Diyos na ang center ngayon, hindi na yung sarili natin na laging tayo ang the best, tayo ang magaling, tayo ang nakaisip niyan, tayo may idea niyan, kung wala ka, walang mangyayari. No, lahat ng yan babaguhin pagdating natin sa church na lahat pala ng ito nangyari dahil sa Diyos natin. No? At dahil siya ang may gawa niyan. No, minsan nawawala yung gratitude natin sa Diyos. No, yung pasasalamat natin sa Kanya. No, minsan nawawala. No, why? Dahil mali ang pananaw natin. Negatibo ang ating pananaw. No, ito, di ba lahat tayo may nararamdaman? No? May mga sakit tayo na hindi na lang kinukwento. No? Sabi ko nga kay Sister Cheryl, sabi ko nung kailan? Sabi ko, parang namuni-muni ko lang. No? No? Pag may nararamdaman ka, kinabukasan mayroon ulit. Pagising mo pa lang, ang tendency mo, Lord, andito na naman, hindi pa rin nawawala. No, Lord, masakit pa rin, Lord, bakit hanggang ngayon mayroon pa rin? Lord, bakit, pray naman ako ng pray, bakit ngayon hanggang ganun pa rin? Nawawala yung gratefulness natin sa Diyos. Why? Instead, sabi ko nga, Lord, thank you. Kasi instead na pagising mo, kahit may nararamdaman ka, Lord, thank you so much, may hininga pa ako. Lord, thank you so much, nakakapunta pa ako sa church. Lord, thank you, nakakapag-worship pa ako. No, minsan nawawala. Mali ang ating pananaw, mali ang ating perspective. Instead, pagising, pasalamatan natin siya, reklamo ka agad. No, Lord, bakit nandito pa rin? Pray naman ako na pray sa'yo. Ano kayang magandang pakinggan? Yung pagising mo, ganun kaagad ang marinig mo, o pagising, Lord, kahit may nararamdaman ako, but Lord, thank you, binigyan mo pa rin ako ng hininga. Hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. May pagkakaiba, no? No. At magugulat ka na lang, pag gano'n ang style ng iyong opening, ng iyong prayer sa Diyos, magugulat ka na lang that someday yung nararamdaman mo wala na. No, kaysa reklamo ng reklamo. No, pagising, no, Lord, bakit? No, sabi ko nga, mali pala itong mga diskarte natin,
No? Kasi pagising mo, andyan pa rin. Lord, hanggang kailan kaya to? No, hindi nagbabago. Nakakalimutan natin na hindi na pala natin siya napapasalamatan. Pero pag nabalitaan mo yung sa paligid, anong nangyari? Namatay na po siya. No. Para kang binubuhusan ngayon, Lord, ako may nararamdaman din, but still I can praise your name, I can worship you. No, andito pa ako. No, patuloy na naglilingkod sa iyo. No, sometimes we were not able to see the good things in every bad situation dahil ang pananaw, ang focus natin dito sa kabilang side. No, yung bang hindi ba kaya ng Diyos pagalingin? Kaya niya. Pero Lord, bakit parang wala kang sagot? No, hindi dahil hindi niya kaya, dahil mali ang ating perception. Mali ang ating perspective, mali ang ating pananaw. Sino ba naman ang magiging masaya pagising mo, reklamo agad? No? Lord, andito na naman, no? No, bakit wala pa rin? No? Sinusobrahan ko na nga yung tithes ko, yung offering ko. No? No? Lahat na lang ng outreach, sinamahan ko na. Lahat ng gawain sa church, sinamahan ko na. Wala pa rin. Mali ang ating perception, mali ang ating pananaw. Pero kung sa ganung banda, we kneel down to God, Lord, kahit masakit ang pakiramdam ko, thank you pa rin kasi buhay pa ko, yung iba wala na. No, Lord, yung ganitong sakit, sila nagkamatay na, sila hindi na makalakad, pero Lord, kahit ako may nararamdaman, thank you pa rin, Jesus. No, iba ang dating nun. Pero nawawala minsan ang ating gratitude sa Diyos, no, dahil ang focus natin iba. No, lalong negatibo. No, but we must come into the right place, yung positive side. No, ang dating, minsan yung bang nawawala yung tiwala natin sa Diyos. But now, tayo na dating negatibo, ngayon positibo na. Ang dating mapanghusga, ang dating mapangduda, ngayon understanding na. No, ang dating makasarili, ngayon Diyos na ang nauuna. No. Ibang-iba tayo dati. No. Pero may mga tao na kahit hindi high blood, masungit pa rin. Kahit hindi naman mataas yung BP, suplada pa rin. Hindi ka naman high blood, pero mainit pa rin ang ulo sa kalsada. Pag check mo, normal naman yung BP, pero yung ugali, hindi ang, yun ang maling perspective, maling pananaw. Sa hormones. Sa hormones daw. Sa genes. Kahit anong gawin natin, may mga namana tayo. Akalain mo yun, si Mami, Sister Edith, hindi ko siya tunay na nanay. Ang tunay kong nanay andito. Pero nung nakita ko mismo, ako nagbuhat kay Mami, ilagay sa upuan ng kotse para dalhin sa ospital, at kita ko mismo yung kanyang huling hininga na, tapos gumanon na lang. Ako pa magdadrive. Sabi nga ni Sister Cyril, habang nagdadrive ako, sabi ni Sister Cheryl, kalma ka lang, hindi mo nanay to, nanay ko to. Why? Sabi niya, Sam, relax ka lang mag-drive. Kasi, sabi niya, nanay ko naman to. At saka pagtingin kasi namin, talagang wala na eh. Sabi niya, mag-relax ka na lang mag-drive. Dahil wala na ito si Mami. Hindi ko tunay na nanay yun. Pero yun nga, siyempre, namahal mo na yung tao. Pero sabi ni She, ganun, nasa genes, nasa hormones natin. Na bumabagyo na, kalmado lang. Relax lang. Ganun. Yan yung mga hindi mo na mabago. Kahit anong gawin mo, andyan na yan, nasa system na yan, nasa genes na yan, all you have to do is to accept the truth. Na ganun talaga. Ito mga pawang katotohanan lang.
No? Ang isa rin, yan, priorities, partnership. No? May biruan nga kami ni Sister Cyril. But again, we hindi sa pagmamalaki, but we really enjoyed our relationship. No, kami ni Sister Cyril, na minsan nga sabi ng mga kabataan, sabi ng dalawang bata, Mama, Papa, alis kayo. Oo, hindi kami kasama. Hindi. Kaya nyo? Oo, kaya namin. No. Ha? Kaya nyo, Mama, Papa, wala kami. Kaya namin. Bakit? Wala pa kayo dati. Kaming dalawa lang ni Mama nyo. No. And now, andyan sila. And now, marami na kami. Hindi na kami kasya sa Innova. 10 kami. 10 na kami sa ngayon. And thank you, Jesus. So, maraming dapat baguhin, pati perspective. May biruan niya kami minsan ni Sister Cyril. Kasi ang side niya, hindi ito chismis, realidad ito. Yung side niya lahat, yun nga yung sabi niya kanina, na hindi sila sanay na yung bang, oy, ibigay ko sa kapatid ko ito, ganito ito. No, kasi, nagsisikap si Mami, si Daddy na maibigay sa kanila yung need nila. So, sila, lumaki na gano'n. Nandito rin pala si Kuya, Brother Mark. Nasanay sila na gano'n. Pero okay sila. Yung, ganito, magkwentuhan, ganyan. Pero, yung bang ngayon, kami maging mag-asawa ni Sister Cyril. No, kami magkasama. Bit-bit ko si Mama. Andyan yung mga kabataan. Alangan naman kami lang kakain 4, yung iba hindi. No? Kailangan kakain din sila. No? Pero yun yung sinasabi, no, na kasama yun sa pinirmahan mo eh. Kasama yun sa changes, kasama yun sa perspective mo, na dati kayo lang, pero ngayon andyan. Minsan sabi ni, hindi to chismis man, no? Sabi ni Sister Cheryl minsan, sa side ko, wala eh. No, sila ni Mama mo, andyan, kasama natin, andyan sila. Sabi ko, ganun talaga. No, nagagastusan sila minsan. Kasama yun kasi kasama rin sila sa pagkain. Sabi ko nga sa kanya, ganito gawin natin. No, para sa side mo, mayroon din ginagastusan. Hukayin ko si Mamit Daddy. No, para... no, sabi ko, hukayin din natin sila. Sabi niya, wag na lang. No, no, why? No, kasama yon. No, mamaya sa partnership, andyan yan mga kapatid. No, kasama natin yan. But we have a lot of things, again, principle, perspective, lahat ng yan gustong ipabago sa atin ng Diyos pag yan mali. No, pagdating natin sa church, why? Babaguhin ng Diyos kasi isa lang ang pupuntahan natin, which is heaven, which is the rapture. No, hindi po pwedeng mayroong ipipilit na ganito talaga ang ugali ko, hindi ko na ito mabago. Pag mabuti, okay lang. Pero pag talagang ang ugali na yan may effect sa kabuuan, no, kung sino man ang katabi mo, nagkakaroon bigla ng gera, nagkakaroon ng lindol, nagkakaroon ng typhoon, no, ng bagyo, ay kailangan nating baguhin yan. Hindi pwedeng ipilit natin na ganun ka talaga. Pag mabuti, okay lang, ipilit natin. Pero pag yan, malaki ang effect sa kabuuan, especially in our church, at kung yun ang ugali na yan, maglalagay sa alanganin sa atin na hindi tayo makasama sa rapture, we need to change it. No, hindi pwedeng ipilit natin na, Lord, hindi mo ako kayang baguhin. No. Ba? No? Ano na yan? Ibang usapan na yan. Again, another thing, malapit na tayo, ang bilis talaga ng oras, priorities. No, yung priorities natin from self, again, to God. No, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung dati nating mga priorities na laging una ang sarili, una ang pamilya, una ang mga lakarin, una kung saan-saan paman. No, nung tayo napasok na sa church, nabago rin lahat yan. No, yung dating priority mo na puro sarili, yung dating priority natin na puro pamilya, pag may gathering, may kasal, may binyag, may libing, no, lahat ng birthday ng kaibigan, pag pinatawag ka, attend ka. Dati wala kang pakialam kasi hindi ka pa nagsisimba, but now,
na andito ka na sa church, binabago ng Diyos yan, na oras ng pagsimba, oras ng Wednesday, oras ng Sunday, pag ang oras para sa Kanya, nire-require ng Diyos na para sa Kanya yan, so ano ang mangyayari? Yung dati nating priority, no, na hindi siya, ngayon nababago na. No? At hindi madali ang magbago, dahil sa pagbabago na yan, makakalaban mo pamilya mo. Makakalaban mo anak mo. Makakalaban mo nanay mo, tatay mo, kaibigan mo. No, palagi ka na lang dyan, wala ka ng panahon sa amin, emotional blackmail. No, naintindihan natin yan. But time will come. Yun lang ang sinisigurado natin, makayanan natin lahat ng yan. Why? No, hindi yan umayos ang kanilang buhay kung hindi natin prioritize ang Diyos. No, yes, kailangan natin ng hanap buhay. No, kailangan natin ng pera. Kailangan natin mabuhay. Kailangan natin ng hanap buhay sa labas para tayo mabuhay. Pero pag ang desisyon, aalis ka ng church para maghanap buhay at wala ka ng time, wala ka ng oras sa Diyos, mali na desisyon. No, prangkahan. Ang desisyon na yan ang mas lalong magpapabaon sa'yo, number 1, sa utang, sa hirap ng buhay. Pag gano'n ang mangyari. Mayroon pa bang nagpapatronage dito ng sibuyas? No, ng Bombay? No? 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 Sa atin na matagal na dito sa church, no, matagal na yan tinuro at binago sa atin, no, nawala na tayo dyan sa mga Bombay na yan. No, yung 5-6, no, 5-6, humiram ka ng 500, bigay mo 600, 20%. Pag hindi ka nakabayad ngayon, yung ano na yan, idadagdag yan kung magkano yung interest, no, 600 plus, sabi mo 600, sa susunod, hindi na yan 600, pag hindi ka nakabayad, magdadagdag ulit yon. Pataas ng pataas, lahat ng income mo, mapupunta na lang doon sa Bombay na yan. Isa yon sa mga prinsipyo, isa yon sa mga perspective natin, na binago na yan ng Word of God. Kaysa umasa sa mga tao na yan, umasa tayo sa Diyos. No? At ano ang paraan para hindi tayo mabaon dyan? Unahin natin ang Diyos. No? Ganun lang naman kasimple. Imaginin mo from Monday to Saturday, atin lahat. No, pagdating ng Wednesday, 7 to 9 lang, luluhod tayo dito ng 30 minutes, hindi pa natin mabigay sa Kanya. Tapos pagdating ng Sunday, idadamay pa natin na hindi tayo makapag-worship, hindi tayo makapaglingkod sa Kanya. Sobra na tayo. No? Na atin na lang lahat. Tapos pag may problema, reklamo tayo sa Diyos, i-require natin kaagad siya na, Lord, kailangan gumawa ka na ng solusyon. No? Lord, kailangan sagutin mo na ito. No? No? Lord, ako ang i-priority mo. No? O i-prioritize mo. Pero pag binilang mo yung pagsisimba mo, once in a year, nakapunta ka lang nung kasal, nung binyag, nung libing. No? Tapos tayo pa yung number 1 reklamador sa Diyos. No? Mali na priority. No? God respects our time. Sa sarili, sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, no? At iba-iba pa. But there should be an allotted time always for God. Yung sa atin, ano lang, nung mga panahon, nung mga nauna sa atin, no, may Thursday, may Tuesday pa po kayo no, no? May Friday pa yata yun. Grabe yung time nila. At saka wala pa silang mga kotse noon. No, lahat nagko-commute, pupunta ka rito ilang beses, tapos hindi pa yun yung time na uupo ka na lang dyan, na kahit wala kang pamaypay, relax ka kasi naka-aircon. Iba yung time nila, pero nagawa pa rin nilang maglingkod sa Diyos. No, how much more kaya sa time natin? Yun ang problema sa comfort. No, kasi pag nasanay ka sa comfort, konti lang ang problema. Ay, hindi kayo naka-aircon talaga. No, saan ka ba nakatira? Sa Eskimo? Sa Alaska, Antarctica? No, na kunting init lang, iba na yung pakiramdam mo. No, hindi ako ganun tayo, iba ang priority natin sa buhay. No, and this is the Sabbath day, rest day. No, yun lang ang time na pwede nating maibigay sa Diyos. No, binabago natin yung prioritization natin. No, na pagpara sa Diyos, para sa Diyos. No, kung hirap kang magdesisyon, basta umpisahan mo lang magdesisyon na Lord, ito para sa iyo.
kahit sino man sila, Lord, non-negotiable na ito. No, Lord, sasama ang loob ng mga anak ko. Hayaan mo silang sumama ang loob. No, hindi na kami magkikita. Hindi. No, maintindihan din nila yan. No, hayaan mo yung mga sama nila ng loob kaysa sa ang sumama ng loob ang Diyos. No. No. Imagine mga kapatid, no. Pag sila sumama ang loob dahil sa pagtayo natin sa Diyos, ang Diyos gagawa ng paraan para maayos yung relasyon natin sa kanila. Pero kung ang Diyos ang sumama ng loob, may magawa sila? No? Anong magawa ng mahal natin sa buhay? Anong magawa ng mga anak natin? Anong magawa ng nanay, tatay natin pag ang sumama ang loob ang Diyos natin? At pag ang Diyos ang mag-decide na, ganon, mas importante yung sama niya ng loob kaysa sa sama ng loob ko? Tingnan natin. At pag tayo pabayaan ng Diyos, no, anong magawa ng mahal natin sa buhay? Wala. Pero pag dito sa Diyos, iba. No, magagawa niya ang lahat na pwede. No, lastly, partnership. No, all worldly partnership, such as, yung husband natin, yung wife natin, yung family natin, yung parents natin, yung friends natin, at iba pa. No, ito ay may hangganan. No, lahat yan. No, pati mahal mo sa buhay, kahit makasama mo siya ng 100 years, as husband and wife, time will come, mayroong mauuna talaga. No? At matatapos din. Nanay, tatay, mga kapatid, lahat ng yan may hangganan. But the partnership that God prepares for us is the partnership in everlasting life. No, ito yung partnership, mga kapatid. No. Thank you, Jesus. It should be balance or a balanced relationship. No, He provides everything to us bilang partner natin ng Diyos. So dahil siya lahat nagpo-provide, siya lahat nagpapagaling sa atin, nagpo-protect sa atin, binabantayan tayo, inaalagaan tayo, iniingatan tayo. So bilang partner, anong gagawin natin? Marunong din tayong magpasalamat sa Kanya, yung gratitude natin sa Kanya, no, ibigay natin yan sa kay Jesus, no, at pinapurihan natin siya at hindi natin siya tinatalikuran. No. Yung bang basta-basta na lamang na pag masama ang loob mo sa partner mo, tatalikuran mo na lang basta-basta. No, pero pagdating sa dulo, babalik ka rin. No. But again, no, at ang Diyos natin, hindi natin siya basta-basta tinatalikuran. No, hindi tayo lumalapit sa Diyos na may pangangailangan lamang. No, mayroon o wala, may problema o wala, patuloy tayo na lumalapit sa Diyos. No, and lumalapit tayo sa Diyos hindi dahil laging negative ang ating mga dala sa Kanya, but always on a positive side, we come to God and worship Him. You know, yung dati nating partnership na mas marami pang importante na iba, ngayon wala nang mas importanteng partner kung hindi ang Diyos natin, mga kapatid. No, dahil alam na natin na ito lang ang partner na hindi mang-iiwan forevermore. So again, if God and the Word of God, no, nire-require tayo na magbago, we must change according to the Word of God. Thank you, Jesus.